Jesus the Lord, to walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as you have been ruled abounding in with thanksgiving. And the Lord already added His blessings upon reading His word. Tayo nanalangin. O dakilang Diyos na pa, patuloy po kami ng Diyos na nagagalak at umaapaw, Panginoon, ang kapayapaan sa puso namin na nandito po kami sa umagang ito, na sama-sama kami ng magpuri, makinig ng inyong mensahe, at sama-sama namin tanggapin, O Diyos, ang inyong masaganang pagpapala sa umagang ito. At dinideclare namin, O Diyos, na Ikaw ay may gagawing mga malaking bagay, O Diyos. At Ikaw ay gagawa ng mga himala sa buhay ng iyong mga anak. And also we declare healing sa mga may sakit at karamdaman sa umagang ito. At sa iyo ang pinakamatas na papuri sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. But to continue, sabi niya natin to continue walking with Him, putting down deep roots, no, na tayo po ay ipagpugan we build our lives on our Lord Jesus Christ, becoming firm in biblical truth and responding with overflowing thankfulness. This passage reminds us that our season of growth, sabi niya natin season of growth, ito po yung ating unang deklarasyon, no? Na our season of growth begins and continues in Christ alone. At ang mensahe po para sa mga kasama sa atin sa umaga nito ay hinako po natin sa ating declaration. This is our season to grow. Can you see amen? Hallelujah. This is our season to grow. Marami po sa atin ang gustong makita ang breakthrough. Marami po sa atin ang gustong magkaroon ng promotion, ng healing at blessings. Pero bago ibigay ng ating Panginoong Diyos ang mas malaking pang mga bagay sa ating mga buhay, karaniwan at madalas na gusto po ng ating Panginoong Diyos ay magkaroon muna tayo ng paglago. Ayusin din. Nanais ng Diyos na palaguin muna ang ating pananampalataya. God is more interested in our character than our comfort. Ang ibig sabihin po dito mga kapatid, mas interesado po ang ating Panginoong Diyos sa kung sino at ano po ang ating pagkatao kaysa kung ano ang natatanggap natin o kung ano ang meron tayo sa ating mga buhay. In short, mas mahalaga sa Diyos ang laman ng puso natin kaysa laman ng mga pitaka at bulsa po natin. Kaya sinigyan mga kapatid. Glory to God. Hindi lahat po ng season po ay season po ng harvest. Siyempre, meron pong season ng planting. At tayo po ay nakapag-plant na ng maraming sakripisyo, maraming luha, maraming kapaitan, no, sa mga naranasan po natin yung mga pagsubok sa buhay. So, naranasan na rin po natin yung season ng waiting. Sabihin mo, waiting. No? Halos kalahating taon din tayo na naghihintay para magkaroon po tayo ng sarili nating gawain sa lugar na ito. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. May season ng pruning. No? Masakit, di ba? Masakit yung season ng pruning. May mga bagay na inaalis sa atin ng Panginoon at kadalasan, ito pa yung mga mahalagang mga tao. Pinahalagahan natin. Pero inalis sa atin ng Panginoon dahil po sa kaganapan ng kanyang magandang plano sa ating mga buhay. Can you see it? Ano sasabi po sa Jeremiah chapter 17, verse 11 to 8? Sabi dito, blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord, for he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Mapalad po daw ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Sabihin sa katabi mo, mapalad ka, kapatid. Napalad ka. Mapalad ka dahil tiwala ka sa ating Panginoon.
Siya ay magiging tulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig. Alam mo mga kapatid, ang puno po ay hindi agad lumalaki mataas yan. No? Una, lumalalim muna ang kanyang ugat. Ayusin kayo, lumalalim po muna ang kanyang ugat. Lalo po kung ito po ay naitanim po sa tabi po ng sapa o sa tabi ng ilog para yung kanyang ugat ay pasipsip na yung mga nutrients na ng tubig doon sa nagagaling sa mga sapa. So ganito rin po ang mga Kristiyano katulad po natin. Before God increases our influence, He depends our relationship with Him. Can you see Him? Pinapalalim ng ating Panginoon Diyos ang ating relasyon sa Kanya. Pinapalalim ng ating Panginoon Diyos ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya kahit anong klaseng bagyo ng buhay ang dumating sa buhay po natin, kahit gaano kalakas ang lindol na darating sa buhay po natin, hindi tayo matitinag. Palapakan po natin ang Panginoon. Lord God, ano sasabi sa Psalm 1, chapter 2, verse 3? Sabi dito, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruits in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen? Dideklara mo sa sarili mo, I shall prosper. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you shall prosper. We shall prosper. Can you say amen? Glory to God. So, ang tao po daw na nakatanim sa salita po ng ating Panginoon Diyos ay hindi po madaling matumba. Hello! Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Hindi na ba yung tabi mo? Baka tulog na. Gising pa ba kayo? Isipin po natin, o imagine po natin ang dalawang puno. Yung isang puno po ay mabilis lumaki, ngunit mababaw po ang kanyang ugat. Yung isa naman ay mabagal pero malalim po ang kanyang ugat. So nang dumating ang bagyo, ano po ang nangyari? Yung unang puno ang bumagsak. Yung madali siyang lumaki, pero mababaw po yung kanyang ugat. Yung ikalawa ang nananatili. So hindi mahalaga po kung gaano kataas ang ating nararating. Mas mahalaga pa rin kung gaano kalalim ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Can you see that? Mas mahalaga pa rin kung gaano po kalalim ang ating pagtitiwala at pananampalataya. Maraming tao po ang dumating na sa pinakamataas na level po ng success. Pero madali po silang bumagsak. Why? Kasi mahina po ang ugat nila. Hindi po malalim ang ugat na kanilang pananampalataya sa Panginoon at hindi po gaano kalalim yung kanilang relasyon sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, God uses our trials to produce our growth. Since na ito po yung season po natin to grow, yung mga trials na dumarating sa buhay po natin, yung mga pagsubok na dumating sa buhay po natin, hindi po tayo masyado apektado. Alam niyo mga kapatid, parang ano naman tayo parang pakiramdam natin, parang namamangha naman tayo sa Panginoon pag binigyan po tayo ng mga pagsubok. Kasi yung thinking natin, yung mindset natin, ito ay paraan ng ating Panginoong Diyos para lalo po tayo lumago. Nagkasingin ba mga kapatid? Yung mga trials na yun ay hindi po negative yung dating sa akin. Kasi alam natin, sa mga trials na yan, sa mga pagsubok na yan, sa mga problema na yan na kinaharap natin, at kapag tagumpayan sa tulong ng ating Panginoong Diyos, marami po tayo natutunan. Amen ba mga kapatid? Marami po tayo natutunan na magtutulong sa atin for our growth. Ano sabi sa James chapter 1, chapter 2, verse 4, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work,
that you may be perfect and complete, lacking nothing. Sabi natin, lacking nothing. Hindi po tayo magkukulang daw. Amen? Mga kapatid, ito rin ang lubos na kagalakan kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hindi po. Lahat po ng problema po ay galing po sa kaaway. May mga problema na ginagamit ang ating Panginoong Diyos upang palagunin po tayo. Kaya si Amen, na inaalaw na yung mga circumstances minsan sa buhay natin para matuto po tayo. At tayo po ay lalong lalago sa ating pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi na dito sa Romans 5 verse 25, and not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. Now, hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Mga kapatid, God never wastes pain. Ang mga luha mo, kapatid, ang mga sakit na naramdaman mo, dulot ng mga sakripisyo mo, kahit na maraming pagsubok, ay nanatiling ka na tapat sa Panginoon. At kahit ang layo-layo, sinisikap pa rin natin na patuloy natin paglingkuran ang Panginoong Diyos. Lahat ng yan, our praise, yung mga luha po natin ng sakripisyo para sa ating Panginoong Diyos ay hindi pasasayang. Ayusin niyo mga kapatid. God never wastes pain. Kapag pumunta ka sa gym, ano po mangyayari kapag nag-gym ka? Ang muscle ay lumalakas dahil sa resistance. No resistance, no growth. Ganon din po sa spiritual life po natin, mga kapatid. No tasting, no maturity. Pero nandiyan po ba kayo, mga kapatid? No tasting, no maturity. Pangatlo, pruning is part of growing. Yun, ito yung pinakapasakit ng pruning. Pero, it is part of growing. Sabihin natin, part of growing. Pruning is part of growing. So, ang bawat saka na bumunga po ay kanyang pinuputulan upang lalo pang mamumunga. Minsan po, may naalis po ang ating Panginoong Diyos. Hindi po dahil galit po siya sa atin. Hindi dahil gusto po tayo saktan ng ating Panginoong Diyos. Kundi dahil meron po siya mas magandang plano sa buhay po natin. Kaya siya yung mga kapatid, kung hindi inalis ng Diyos, yung mga tao na sa tingin natin, mahalaga sa atin, kung hindi inalis ng Diyos, yung isang lugar na napapahal rin sa atin, hindi tayo makarating sa lugar na ito. Kaya siya yung glory to God. Paano kayo po naman mas magandang plano ang Diyos. Dahil ito yung paraan ng Diyos para mas lalong ma-fulfill natin o ma-fulfill po ang kanyang magandang plano sa buhay natin. Kapag nagpuputol po ang pagsasaka ng sanga ng kanyang tanim na mga purong kahoy, mukhang sinisira po niya ng ulo. Pero alam niya, mas maraming bunga po ang lalabas. Minsan dati sa amin, sa probinsya namin, kasi marami pong mga pananim ang tatay ko na mga punong kahoy. Napakalilan kasi kami ng mga punong kahoy. Napakalilan yung panalangin po natin. Ano ba yung mga bagay na medyo masakit na kinukuha at abla ng Diyos sa atin para tayo po ay lubusan na lumago? Yung wrong relationships. Hello, ano ba kayo? Wrong relationships. Lord, mahal mo siya. Mahal mo ba? Mahal mo ba? Siya. Diba? Yung wrong habits. Sabihin natin wrong habits. Hindi sinabi po ng Bible na fruit of talent. Hindi sinabi ng Bible na fruit of success. Hindi po sinabi ng Bible na fruit of richness o riches. Ang gusto ng Diyos ay mapuno po tayo
tayo ng fruit of the Spirit. Can you say amen? Glory to God. Ano pa ang sasabi dito po sa Ephesians chapter 4 verse 15? But speaking the truth in love, they grew up in all things into Him who is the head, Christ. Grow in every way into Him who is the head, Christ. Ano ibig sabihin po nito? Mas magiging mapagpatawad ba tayo katulad ng ating Panginoon Jesus? Sabi dito kasi, Christ-like. Christ-like character. No? Maging mas humble ba tayo o kasing humble ba tayo ng ating Panginoon Jesus? Maging kasing Christian ka ba ng ating Panginoon Jesus? Mas maging loving ba tayo o mas lalo tayo magiging mapagmahal kagaya po ng ating Panginoon Jesus? Yan po ang tunay na paglago. Sabihin mo yan ang tunay na paglago. Growing in Christ-like character.